Nananatiling problema ang hoarding ng beep cards na ibinibenta ng mga mapagsamantala sa mas mahal na halaga. Ngayon, tinutugis na sila ng mga otoridad, pati yung mga gumagawa ng tinatawag na beep charms. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Cute na mga keychain kung titignan. May disenyong Winnie the Pooh, animated na aso, hanggang shield ni Captain America. Ang mga yan, tinatap sa turnstile ng train stations. Meron pala kasi itong chip ng beep cards. Pero paglilinaw ng kinaukulan, illegal po ang mga yan. Masyado silang matalino, in-extract nila yung chip, nilipat doon sa charm para tanggapin. Kasi yung pag tinatap nyo po yung beep card natin sa mga turnstiles, yung chip po ang binabasa. So ganun din po ang gagawin niya sa charms. Sa ating pagtitingin sa mga online shopping platforms, may mga beep charms pa rin na nakikitang ibinibenta sa halagang 600 to 700 pesos. Ayon sa DOTR, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng shortage ng beep cards. Madalas uubusin ng mga hoarders ang supply sa vending machines at ibibenta online sa mas mahal na halaga. Ang dating 30 pesos na beep card, umaabot ng 200 pesos pataas sa online. Pasensyahan tayo. Grabe itong ginagawa nilang mga pang-aabuso at pagsasamantala sa mga kababayan natin na ang gusto lang naman makabiyahe ng maayos. Kamakailan, may nahuling isang seller na online nagbebenta ng mga beep card. Nasampa na siya ng kasong paglabag sa Access Devices Regulation Act na konektado sa Cybercrime Prevention Act. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-hoard at overpricing ng beep card sa ilalim ng RA 7394, RA 7581 at RA 11967. Ang parusa, hanggang 15 taong pagkakakulong at multang aabot sa 2 milyong piso. Nagpaabot na rin ang sulat ang DOTR sa mga online shopping platforms para tanggalin ang mga listing ng mga ito. Pag sila nahuli na nag-hoard o nagbebenta online, may kulong yan at may multa yan na napakataas. Cute man ang mga keychain na ito. Hindi ito dapat ipagpalit sa ligtas at legal na biyahe. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang illegal na beep charms kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, maraming magtatanong siguro, bakit naman pati yan ginagawang illegal? Ano ba masama sa paggamit yan? Binayaran din naman. Pops J, isa kasi sa tinitignan ng DOTR na kakulangan, isa sila dun sa kakulangan ng shortage ng mga beep cards na nangyari. No? Kaya yung iba, talagang nahirapan maghanap ng mga beep cards and yung iba nga, yung mga nag-hoard, binibenta nila to online. So in-extra ka mo dun sa card yung mismong chip. Tama ka dyan, Pops J. Yun ang ini-embed dito sa mga charms na ito. Ano? Tama ka dyan. Tapos ibibenta nila, Pops J, sa mas mahal na halaga yung mga charms na ito, Pops J. Okay. Ivan, paano yung system dito? Saan ka bibili nito? Online ba? Available ito? At openly binibenta? Tama ka dyan, Pops J. Sinasabi ng DOTR, bawal yan. Tama ka dyan, Pops J. Itong mga charms na to, actually, binibenta to online. Marami. Itong binibenta online, nakikita nga tayo hanggang kanina, naka-up pa rin yung mga listing ng mga charms na to, no? Yung mga presyo around 600 to 700 pesos yung bentahan ng mga charms na to. Pero yung original na beep card is 30 pesos lang talaga yung mismong bayad doon sa card. Kasi Pops, di ba, usually pag bibili ka ng beep card, 100 pesos, 70 pesos dito. Sila times 3, times 4, times 5. Tama ka dyan, Pops. Kasi doon sa appeal nung maganda itsura. Tama ka dyan, Pops. Nakakaaliw, gano'n. Okay, novelty. Okay, bukod sa novelty, bakit ito pa ang tinatangkilik ng mga sumasakay dyan sa mga tren natin? Pops J, isa pa doon sa, bukod sa novelty, nakikita kasi medyo maliit, no? Maliit na yung size factor, mas practical. Ikakabit mo lamang sa bag mo or sa bulsa, gano'n. Tama ka dyan, Pops J. Kaya siya tinawag na charm kasi pwede siyang ikabit kahit saan, no? Sa bag mo, sa wallet mo, no? Kaya talagang yung practicality ng pagdadala nito, isa rin doon sa naging factor kung bakit maraming bumibili nito. Bukod doon sa talagang natutuwa sila sa itsura nito. Cute kasi cute, may iba't ibang design na talagang, yung iba talaga fan ng mga specific na characters. Kaya naman, nagugustuhan nila bumili nito. Parang instead of carrying a card lang, simpleng card, yan ang ginagamit nila. Okay, bakit naman ito pinagbabawal? Nakasasama ba ito saan? Sa sistema ng pagsakay sa tren. Bakit? Pops J, isa to sa tinitignan ng DOTR kung bakit nagkaroon ng beep card shortage. No? A few months back na, kung maalala natin, nagkaroon talaga ng kakulangan. Dahil dun sa hoarding. Pero nakaka-apekto ba ito dun sa mismong scanner nila pagsasakay ka? Sa Pops J,
Pops J, sa scanner mismo, doon sa turnstile, it's the same kasi kung paano gumagana. So walang gumagana. epekto sa kanilang gamit? Walang epekto, pero more on the hoarding side. Yung no? hoarding. Yung sa pagdami or yung limitation nung gaano karaming beep Siyempre, cards. kung mataas ang demand, maraming may gusto ng beep charms, Mas malaki yung... bibili sila ng napakarami, maubusan ng iba. Tama ka dyan, Pops J. Ganun yung nangyayari. Kaya yung iba daw, hinuhoard, no? Binibili mismo dun sa may vending machine. Yung ibang mga beep cards, kaya naman mabilis na Kung gumamit ako niyan, pasahero ako, hulihin ba ako? Pops J, sa ngayon, mas mahigpit na sila. Pag nakita ng mga MRT or LRT personnel, itong mga beep charms na ito na ginamit, kukumpiskahin na yan. Kumpiska. No? So, ayun yung... Wala kang liability, hindi ka pagmumultahin or something. Sa ngayon, wala, Pops J. Ang meron lang is kukumpiskate yung itong mga beep charms. Sayang yun. Oo. Sayang laman. Yun. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.